Kay Soto hindi na pinaangat ang bola sa kamay ng import, solid na block ang binigay sa play na ito. Shinshu Brave Warriors laban sa team ng Yokohama V-Core ang laro natin ngayong araw at home court ngayon ng Yokohama. Mas gagalingan pa ngayon ng Yokohama dahil na rin sa maglalaro ang mga ito sa harapan ng kanilang mga fans at yung intensity ng kanilang laro ay tataas nga rin. Makakalaban nga ni Kay Soto ang ibang Pinoy na kasali sa team ng Shinshu Brave Warriors at ito ay sina RJ Abrientos at Macho Aquino. Meron ring malalakas na mga players ang team ng Shinshu Brave Warriors at ito ay ang kanilang mga imports na sina Tucker Haymond, isang NBA J-League champion, naglaro para sa team ng Austin Spurs. Mas lumakas pa ngayon ang team ng Shinshu dahil na rin sa import na ito at nadagdagan pa ang kanilang firepower o lakas ng kanilang opensa. Wayne Marshall ang kanilang sentro na makakamatchup naman ni Kay Soto sa karamihan ng kanilang mga plays. Veterano ang player na ito, sanay sa gulangan at posible na magbulag-bulagan na naman ang mga referee sa larong ito. Meron pa silang Brandt, dating player ng Sydney Kings, Perth Wildcats, naglaro rin sa CBA bago lumipat dito sa Japan B1 B-League. May kalakasan ang player na ito at naglalaro rin sa center at power forward position. Nandito rin sa Justin Matz, isa pang forward at malakas-lakas nga rin ang team ng Shinshu Brave Warriors. Dito nga napabilib ang mga fans noon dahil sa play ni Kay Soto laban sa Shinshu, isang buzzer beater ang kanyang nagawa at sa pamamagitan pa ng isang mabilis na layup. Narito ang konting recap natin sa laro ni Kay Soto laban sa team ng Shinshu Brave Warriors. Unang play natin, tumba ang kalaban sa depensa ng Yokohama kasama si Kay Soto. Sa sumunod na play natin, Kay Soto good defense ang pinakita, butat ang inabot ni Justin Matz, isa sa mga import ng Shinshu. Dito naman pressure defense, mintis ang tira ng kalaban, rebound nakuha ni Kay Soto. Sumunod na play natin, umatake ang Yokohama, mintis ang kanilang tira. Kay Soto nasa ilalim ng basket, tip in ang kanyang nagawa, pasok ang bola, plus 2 points para sa team ng V-Core. Dito naman maganda ang depensa ni Kay, tira ng kanilang kalaban, hindi pumasok, bola nakuha ng Yokohama, sila naman ang aatake para sa opensa. Nagkaroon ng foul, Kay Soto free throws, kanyang naipasok. Dito naman opensa ng Yokohama, unang attempt nila, nagmintis. Kay Soto nasa ilalim ng basket, nakipagtulakan para sa rebound, nakuha niya ang bola, putback, plus 2 points para sa team ng Yokohama. Ito na nga yung play, buzzer beater, mabilis ang layup ang nagawa ni Kay sa play na ito at napabilib niya ang mga fans, maging ang mga commentator ay nagustuhan ng opensa ni Kay sa eksenang ito. Maganda ang galaw na ginawa ni Kay Soto dito, pumasok sa loob ng paint, nakuha niya ang pasa, fake tapos dinakdak niya ang bola. Dito naman isang magandang depensa ang kanilang ipinakita. Kay Soto nakakuha ng block sa play na ito. May impact si Kay Soto sa kada laro ng Yokohama, mapa-opensa man yan o depensa, pagkuha ng mga rebound. Yun nga lang, minsan talagang siya ang target ng mga kalabang import dahil na rin sa siya ang nagiging dahilan ng panalo ng Yokohama kapag nakakakuha siya ng double-double na stats sa laro. Kaya naman mapapansin natin sa ilan sa mga laro ni Kay na talagang pinipisikal ito at yung depensa ay talagang nakasentro sa kanya, hindi hinahayaan ng mga kalabang import na makalapit o magkaroon ng espasyo para makatira ng maganda. Sa home court game nga na ito ng Yokohama ay masasabi natin na hindi sila pwedeng matalo dahil madidismaya talaga ang mga fans at magkakaroon ng negative na comment sa kanilang team. Pero kung nanalo naman ang Yokohama sa larong ito ay masisiyahan ng mga fans at mga bashers na lamang ang magkokomento ng negatibo dahil panalo nga ang Yokohama, negatibo pa rin ang komento. Inaasahan rin ng karamihan na mas magandang laro ang may papakita ni Kay ngayong araw kumpara sa laro niya laban sa team ng Ibaraki Robots.